Yung experience na napakainit, tirik yung araw, maglalaro kayo kasama yung mga kaibigan mo, pustahan kayo, ice water. Ganyan lang, ano na kami, laban na, mag-aaway-aaway na pag matatalo, makuha nyo man yung panalo, hindi ganun kadali nyo nakuha. Para-paraan lang para dito kay Davis. Romeo once again. Oh, that was goal! Butalaga, he gave the rush. Puts it on the deck. He launches another one. Bang! Castro, hinanap si Chapel. And a two-handed throw down. Jimmy launches it. Bang! We will fight to the buzzer to win every game that we play. Ang buhay ay parang isang kalye. May pinanggagalingan at may patutunguhan. Maraming landas ang nagkukrus at ang ilan sa kanilang yapak ay tumatatak. Isang sikat na kalsada dito sa Maynila ang Moraita. Samot-saring tao na rin ang nakapaglakad dito. Isa na sa kanila si Terence Romeo na unang nakilala bilang miyembro ng FEU Tamaraws. Ngunit bago pa man siya nakatungtong rito, malayo pa ang kanyang pinanggalingan. Lumaki si Terence Bill Romeo sa Westwood Village sa Imus, Cavite. Dito niya unang nahawakan ang basketball. Dito siya unang napaibig sa pambansang laro. Andito tayo ngayon sa Westwood kung saan ako lumaki, kung saan ako nagsimulang mag-basketball. Dito ako unang tinuruan ng papa ko na maglaro nung 6 years old ako. Dito sa court, papunta sa bahay ko, mga mabibilang mo lang siguro ng mga wala pang 40 steps or 30 steps eh. Court na tapos bahay na namin. Napakalaking factor nun dahil pag napakalapit mo sa court, yung bahay mo, kahit maya ka gumising, takbo ka ng takbo sa court, walang problema, nandiyan ka kagad lagi. Minsan hindi na ako makain eh. Minsan sinusundo ko, hindi na sobra na siyang itim, ngipin na lang na puti kasi lang umaga pa nandoon na. Wala na nga, mamaya na gano'n. Pinagbigyan ko na lang. Binili ko nga siya ng bola. Gusto ko kasi lagi siya makapaglaro. Kaso lang, isa tuwing magdadalangin siya ng bola doon, hindi kasi nasali dahil maliit pa siya. Ako naman, punta kagad ako, nag-shooting na ako, may dala akong bola. Nung dumadami na sila, nararamdaman ko na parang hindi na naman ako makasali. Ang ginawa ko, kinuha ko yung bola ko, umupo ako sa gilid. Sabi ko, wala silang bola, wala silang magamit, so hawak-hawak ko yung bola ko. Mangyayari, kinukuha sa kanya yung bola, hinihiram na lang. Umuwi nila sa bahay. Wala eh. Hindi ako sinasali eh. Kinuha yung bola, hiniram lang, naglaro. Sabi ko, talagang gano'n sige lang. Darating din ang araw na kakailanganin kanila. Basta practice ka lang ng practice. Binigay ko na yung bola ko, tapos parang yung luha ko, tutulo na. Parang maliit, konting pumikit ka na lang, mapapaiyak ka na ganun pag bata ka, di ba, mababaw yung luha mo. So, parang sabi ko na lang sa sarili ko, sige, bahalang araw, makakasali rin ako, makakalaro rin ako. Maagang nakaramdam ng disappointment si Terence sa larong maaga niyang minahal. Bagamat ganon, hindi pa rin siya nagpatinag at nagpatuloy siya rito. Ano na siya ngayon? Magpupunta sa akin pa, turuan mo ako ng ganito. Hirap ako sa ganito. O sige, bagay ito. Sunod naman siya ng sunod. So, at saka siya talagang interesadong maglaro. Sa gabi, usually sa gabi. Sa gabi siya madilim. So sabi niya sa akin, pa, hindi ko makikita yung bola. Hirap na hirap ako. Nagtiis siya. Sabi na nasusuka lang ako sa Kasi nahihilo ako, madilim. Sabi ko, sige lang, tiyaga lang. So nagtiyaga naman siya, mag-dribble. So doon nakuha niya yung galaw niya, yung kinakapan niya yung bola. Yun, natuwa naman ako kasi natuto siyang mag-dribble. Talagang porsigido siya kasi yung bata pa lang siya, talagang talagang bola talaga hawak niya mula umaga hanggang gabi. Talagang masigasig yan kahit na umuulan pa yan. Pag may nandiyan yan, nagpapakabasa pa ngayon. Pag tinuturuan ko siya, one-on-one kami, tapos yung mga galaw ko,
inaano ko sa kanya. I-demonstrate ko sa kanya. Tapos yun, makikita mo yung galaw niya. Ang bilis niya makakuha. Nung sumabak ako sa liga, yung mama ko, parang ayaw pa akong palaruin dahil una-una, yun nga, parang ang bata ko, tapos ang liit ko pa sobra. Alam ko ako yung pinakabata nun na sumali. Sabi niya pala sa papa ko na huwag mong palaruin yung anak mo kasi baka mamaya mabanggayan dyan, mabagok, ganyan. So baka madisgrasya. So ito na ang papa ko, ayaw pumayag. So sabi niya sa akin na, sabi niya sa mama ko na, sige, hayaan mo lang siya maglaro. Diyan siya matututo, hindi pwedeng baby mo yan, parang ganun. Pero talagang pinaglalaro ko siya ng larong kanto. Pinaglaro ko siya kasi ang gusto ko sa kanya na maglaro siya para matapang. Kasi sabi ko na, kung ikaw ay maglaro ng basketball, kailangan madiin ka, matapang ka. Pag takot ka sa basketball, huwag ka nang maglaro ng basketball. Kailangan madiin ka sa basketball, huwag kang matakot. Sabi na lang ng mama ko, okay, sige, payagan ko siya maglaro. Ginawa ng mama ko, kumuha ng bimpo, ilagay niya sa likod ko, pinulbuhan ako. E di, ako ngayon yung bata na maglalaro na nakapulbo at the same time, may bimpo pa sa likod. So parang alam mo yun, nandyan lagi yung mama ko, tapos konting bangga lang sa akin, uy, huwag mo tamaan, parang gano'n. Kasama sa laro yan eh, di ba? Dasal lang talaga, yung sabi ko lang sa kanya, ingat na, tapos dasal lang tayo kasi sa kanya lang tayo talaga humihingi ng yung proteksyon eh. Kailangan ingat lang. Kasi kasama yan, physical yung laro na yan eh. Pag yan si Teres naglaro ng Interbarangay, yung subdivision namin, walang matitirang tao. Ang bahay namin laging sarado. Lahat kami, talagang kami, suporta talaga. Lahat ng kapitbahay namin, nakakatuwa, may dalang mga batingting. Yun yung nakakatuwa sa lugar namin. Ito nga ang Westwood itong naming basketball team dito. Lagi kaming champion dito, gawa ng isa si Teres nagdagdala ng laro dito. Magaling si Teres talaga. Yung tapang niya sa laro, yung gulang, saka nakita mo agad ng gulang sa laro, yung paggamit ng balikat, yung paggamit ng mga ganun, yung mga sa rebound, sa gulangan, makikita mo agad sa kanyon. Ayaw niya nang naangatan siya. Pag natatalo mo siya, pipikon siya. Parang gusto ko agad niya bawian, ganun yung ugali niya. Tingin ko ganun siya kasi para siyang may pagka-dominante. Ay, sobra, ayaw niya. Kunwari, isushutan mo siya ng isang beses, sasabihin sa'yo niyan, hindi ka na makakaulit. Babantayan at babantayan ka niya. Yung laro niya, hindi na pwedeng junior eh. Pag senior na, kaya naging parang magkalaban na din kami. Mula sa iba't ibang court sa Imus, Cavite, bumilis ang mga hakbang at tumibay ang loob ng batang Terence Romeo. Dumami ang mga taong naging saksi sa kanyang bukod tanging galing on the court. Di magtatagal, makikita na rin siya ng mas maraming mata sa kanyang pagtungtong dito sa Maynila. Nagpatuloy dito sa Manila ang basketball journey ni Terence Romeo. Dito nga siya nakilala bilang isa sa pinakamagaling na miyembro ng FEU Tamaraws. Ngunit alam nyo ba na bago bigyan ng karangalan ni Terence ang green at yellow ng FEU, ay red at blue muna ang kanyang ipinaglaban? Nag-decide yung papa ko na sabi niya na gusto niyang maglaro ako sa Manila. Medyo hinug ka na, kaya mo na sumalo ng mga bangga, ganyan. Dinala niya ako sa Letran. Hindi kami pinapasok ng gwardya. So naghintay na lang ako ng umalis yung gwardya. Hinata ko na si Teres, dinala ko na sa loob. Walang gwardya na, pasok na kami. May nag-ensayo. Nagtanungin ako, Coach, pwede bang i-try out niyo anak ko ng basketball? Sabi niya sa akin, ay maliit. Saka puno na po kami.
Makipractice ka na lang mamaya. Kung gusto mo, may practice kayo may alas 12. Nung nag-practice na siya, ito na ngayon. Mga assistant ko sumalapit na sa akin na, taga saan kayo? Taga Cavite po. Balik kayo bukas, magpa-practice kayo uli. Huwag na kayong pumunta ng ibang school. Kalakip ng kanyang unang pagsabak sa laro dito sa Maynila ay nakaranas din siya ng ilang mga pagsubok. Nag-iyak pa yung asawa ko nung hinatid namin sa literan niya dahil alagang-alaga yan ng asawa ko eh. Lagi siyang sanay na pagising niya sa umaga, di ba? Bibihisan niya ako ng damit, pampasok, bibigyan niya akong baon. 14 years old siya. Sabi ko, marunong ba to? Hindi pa nga to marunong mag-ano ng mga gamit niya, ganyan. Umiyak ako nung hinatid ko na. Sasara ko yung CR. Pag sara ko, doon ako iiyak ngayon sa CR. Iyak talaga ako, namimiss ko sila, ganyan. Pero pagtapos ko mag-CR, paggilamos lang ako. Tapos parang paglabas ko ulit, parang wala na ulit nangyari. Hindi talaga ako ganun kasipag mag-aral. Minsan, papasok na lang si Coach Elmer, hahanapin pa ako eh. Ay bumagsak ako sa letran. Sana nga yung sipag ko sa paglalaro na punta sipag ng aral eh, para pareho sana akong nag-excel, di ba? Hindi man naging successful sa letran, nagsubok pa siya ng ibang paaralan hanggang makatungtong siya sa Far Eastern University. Sabi ko kung sakali man na hindi naging maganda yung kapalaran ko sa letran, kahit papano, nilagay ko sa isip ko na hindi dito matatapos yung career ko. Hindi ako papayag na dito mag-end. First time I saw Tyren, sabi ko, pwede ito sa PBA. Makatapang siya sa laro. He has the guts to take the shot. A winning shot or a losing shot. Yun ang nakita ko sa bata na ito. Lahat ng pagkakataon na makapag-practice ako, lahat ng pagkakataon na may add ako sa game ko, ginawa ko yun. Wala akong masabi sa bata na yan. He will be the first inside the gym. He will be the last one to get out from the gym. Sabi ko, bihira yung coach na papayagan kang makapaglaro ng game mo talaga, na magawa mo lahat ng gusto mo. At that time, yung NCAA na balitaan nyo na si Aguabida from JRU making 81 points. Sabi ko, kailangan tulungan natin si Terence. Sa UAP, dapat meron din isa. Kasi kung hindi niya pinayagan na, sige, parang suportahan natin si Terence, total halftime pa lang, kumbaga mainit na yung shooting ko. So, sige, bigay natin yung bola sa kanya. Si Terence nakagawa ng, I think it's 83 points. So, doon siyang nakilala. After the game, sabi niya, pa, sayang, nag-graduate ako, last 2 minutes pa. Kaya ko pang mag-100. Sa tuwing nanalo sila, nasa dyaryo. Lugupit ko yung mga 83 points, kung minsan best player siya o ano man. Basta ginugupit ko sa tuwing tapos pinagdikit-dikit ko. Sabi ko, baka pagdating ng araw, meron tayong remembrance. Sobrang sarap ng pakiramdam nung nakuha ko yung MVP kasi first time ko na magka-award ng ganong kabigat. Galing ako sa amin, sa Cavite, so walang ganong mga liga. Napakalaking achievement nun para sa akin. But remember, may dual role ka dito sa school. One is athlete, the second is you are a student. So it should be student-athlete. Ini-emphasize ko sa kanya, sayang lang yung galing mo, hindi mo mapupuntan yung kinaroroonan mo kung hindi ka mag-aaral. Hindi maibsan ang gutom ni Terence sa basketball. Kaya't kasabay ng kanyang pag-angat sa Maynila, nagpatuloy pa rin ang pagusbong at pagtibay niya sa mga larong dinadayuhan nila sa Imus. Simula nung nagletran na siya, tapos ako nasa college siya rin. Lagi siya naghahamon ng one-on-one lagi sa akin. Pag umuwi kami galing dorm, tapos uwi kami rito sa subdivision namin, laging one-on-one yan. May ugali siya na parang ayaw magpatalo. Kunyari, matalo ko siya. Hanggang abuting kami ng magdilim na lang kami dito sa court namin. Re-rebansi pa siya ng re-rebansi sa akin. Tapos nung nag-juniors na siya ng FEU, doon na medyo iba na yung laban namin pag naglalaro kami ng one-on-one. Hindi ko na kaya kasi medyo tumangkad pa siya. Talagang iba na yung galaw niya noon. Siguro nakatulong din talaga yung exposure niya doon sa school niya sa FEU. Habang nag-aano siya,
May mga liga-liga kami rito na sinasalihan. Kasali pa rin siya, naka-line up siya. Kapag nakita ko nang naka-uniform na yun, panatag ng loob. Siguro, para bang nakakasiguro ako ng 90%, panalo na kami pag nakita ko na yan. Halos lahat ng taga dito, idol siya eh. Kaya nung sumikat siya, naging halos lahat ng tagalabas, Westwood, tinatawag na bayan ng superstar dahil nga sa kanya. Nagpatuloy si Terence sa FEU sa kolehiyo at dito na unang nakilala sa buong bansa. Nakita ko si Terence sa practice kasi namin. Sobrang sipag niya. Sobrang sipag, sobrang hard worker. Nag-extra work din siya. Tapos naghahanap siya ng ka-one-on-one. Sometimes to midnight, bigla yung lalabas si Terence, nakapaa. Kukuha ng bola, mag-shooting pa rin siya doon. Grabe yung talent ng batang yun. Talagang scoring machine talaga siya. Pag sumute siya, laro na tres, ganyan. Siyempre tatalon ako, di ba? Yung bunso nga niyang kapatid nagagalit. Ano ba ma? Parang ikaw lang tao dito ganyan. Eh sabi ko, siyempre yung iba nga tumatalon, hindi naman nila kaano-ano. Ako pa, nanay. Nakakatuwa. Basta di mo mawari ang kaligayahan ng panahon ng UAAP. So may kultura kaming binabago, may mga rules kaming pinapasok. As a coach, pag bago yung mga bagay na pinapasok mo, then you become their enemy. Si Coach Nash, maganda na yung laro mo. Sabihin pa sa'yo nun, parang kulang pa, medyo ganyan pa. Konting pasa pa. Ang ganda na nga ng laro ko, ang ganda na nga ng pinakita ko. Ganun pa yung comment niya sa akin. Ang challenge again for us coaches was how we would make him understand na kailangan i-involve niya yung teammates niya. Mas madali pala yung basketball kung involve mo yung mga kasama mo. Kaya pala niya sinasabi sa akin yun dahil gusto pa niyang mas gumaling pa ako, gusto pa niyang mas matuto ako. He was averaging more than 20 points and yet he was still averaging mga 5 assists per ball game. So that was really exceptional. Medyo nag-MVP ako, nakuha ko yung award. Hindi ganun kasaya. Hindi kasi masaya ng, alam mo yung pakiramdam na mag-champion. Sa huling taon ni Terence sa FEU, nagbukas ang pintuan para makapasok siya sa Philippine Basketball Association. Isang pangarap na dating hindi niya inaasahang maaari niyang maabot. Nung 4th year ko sa FEU, tapos naging MVP ako, sinabi ko sa sarili ko na sa tingin ko ito na yung time para magpa-drop ako. In the end, ang concern naman talaga ng FEU is the player. And kung tingin ni Terence, sabi namin na it was his time to join the PBA, hindi naging mahirap for FEU to say yes to him. Hindi inakala ni Terence Romeo na ang kanyang daang tinatahak ay And Global Port now selects Terence Romeo. Isang napakalaking karangalan ang makatungtong at makapaglaro sa championship capital ng Pilipinas, ang PBA. Nung 4th year ko sa FEU, tapos naging MVP ako, na-realize ko na, sinabi ko sa sarili ko na sa tingin ko ito na yung time para magpa-drop ako. Kasi pinakita ko lahat, ginawa ko lahat ng hard work na makakaya ko para dumating dun sa point na masabi ko sa sarili ko na tingin ko kaya ko na yung PBA. Nag-decide kami, ako at saka yung manager ko at saka yung family ko na magpa-drop na ako. Yun yung pinaka-dahilan bakit ko ginagawa yun. Yung minsan hindi ko napag-uwi sa bahay, yung sobrang late na umuwi, minsan hindi nakakakain. Yun yung dahilan, yung maging PBA player ako. Tapos, na-achieve ko. Tuwa ako kasi pasalamat ako sa Diyos na narating yung hirap ng misis ko. Hirap ko. Saka hirap ng anak ko. Pag nalaala ko na tulong ng Diyos narating namin. Hanggang ngayon kung anong mga swerte na inabot niya talagang
Maraming salamat sa Diyos. Ngunit kalakip nito ang napakalaking hamon na makipagsabayan sa pinakamalalakas at pinakamagagaling na basketball players sa buong bansa. Meron ding mga tao na may doubt pa ng konti na okay, na-drop siya. Tingnan natin kung makaka-perform ba yan. Tingnan natin kung kaya ba niya sa PBA. Ngayon nakita ko, pagdating ng PBA, kinabahan siya. So, andun nga ako. Di sumisigaw ako sa kanya. Kaya mo yan, ha? Sabi ko kasi, nung nakita ko, unang hawak ng bola, parang mabibitawan eh. Sabi ko, kaya mo yan, ganun, parang dilig lang yan. Ayun, maya-maya, ano na. Sa ating first half, Terence Romeo umikot, iniwanan si John Rosen with a spectacular move to tally his first two in the game. That's Terence Romeo against Mike Cortez. Terence Romeo scores and Ayun, gets the nung foul. first year ko, syempre, hindi madali dahil nag-adjust ako eh. Kumbaga, lahat ng kalaban ko, magagaling, lahat superstar. Kumbaga, lahat sila ready sa PBA lahat. Ako, kakapasok ko pa lang, kakapain ko pa kung ano ba yung PBA, paano ba laro, paano ba yung physicality, paano ba yung utak sa game. Seconds to go. Terence has to attack. Stop. So turn around yan. Natapigan siya niya. Terence Romeo still struggling. Maraming bashers na nagsasabi sa akin na buwakaw yan, sobrang buwakaw ni Romeo. Pero hindi ako sa kanila nakikinig eh. Mas pinapakinggan ko yung puso ko, yung utak ko, tapos yung family ko. Isa hinahanap ko nga, sabi ko kailangan sagutin ko to kasi ganyan, wala akong sabi ni Terence, huwag ka na nga dyan magbasa. Kilala ko yung anak ko eh, di ba? Ganun, parang gusto mo ipaglaban pero wala kang magawa. Kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, kahit anong sabihin sa'yo ng tao na yan, kung alam mo sa puso at utak mo na willing kang matuto, willing kang mag-improve, at someday may gusto ka pang mas ma-achieve na mas mataas kung nasan ka ngayon, di mo sila pakikinggan. Sa harap ng paghihirap ni Terence Romeo sa kanyang rookie season, binalikan niya ang napakaraming leksyon na natutunan sa kanyang basketball journey upang malampasan ang mga pagsubok at magningning maging sa labas ng bansa. Naging motivation ko naman nung second year ako is yung first year ko. Kasi yung first year ko medyo di ganun kaganda dahil nga siguro hindi pa ako ganun ka-ready. And our most improved player for the 2015 PBA season is breaking ankles and breaking hearts from the global port, Batang Pier, Terence Romeo. Inisip ko na pagbalik ko sa PBA, sa next conference, sa second year ko, kailangan hindi po pwedeng same ako kung ano ako pumasok. Matagalan man yung pag-improve ko year by year, as long as nag-i-improve ako pa konti-konti, okay lang sa akin. And this is really amazing, Erica. Batang-bata pa dito sa PBA si Terence Romeo, and he has already achieved this momentous award sa kanyang career. Oh, Terence Romeo pala. Kala ko si Steph Curry. Tremendous highlights here by the Cats of Norwood. And then, the pick. Kasabay ng pag-usbong niya sa Liga ng mga Bida, nagsimula na rin ang tulay para makilala si Terence ng basketball fans sa mundo. Naging member ako ng 3-on-3. Yun yung time na hindi ako ganun ka-happy sa conference ko. Nataon naman na ito na, may pagkakataong maglaro ng FIBA. So, sinabi ko sa sarili ko na gusto kong mag-iba, gusto kong mas bumilis, gusto kong mas maging effective sa loob ng court. Terence will step back for a long ball. Two-pointer is good. Romeo down the middle. Oh! Nawala ang bantay. Brown out to Robinsons. Nawala ang bantay ni Terence Romeo. Nung nalaman kong 3-on-3, sabi ko agad sa isip ko, mukhang masarap to kasi malamang walang play-play na to. Looks light on his feet. Pero di sila magda dito sa manok natin. Terence Romeo scoring again for Manila West. Yung
time na yun, first call ko sa Gilas, nag-DM sa akin si Coach Josh na mabibigyan ako ng chance. Sinabihan din ako ni Coach Tab na gusto niya akong mag-try out sa Gilas. Agad, para akong lumulutang na kagad sa ulap sa saya dahil yung maimbitahan ka lang na mag-try out sa Gilas is achievement na para sa aming mga basketballista. Hindi na ako nag-isip pa or kahit ano, wala nang isip-isip. Yes kagad, okay po, pupunta po ako. Ganun kagad. Bastusa na sa Chinese Taipei! Quincy Davis, ano height mo ulit? 6'9 ka, di ba? Romeo puts it up. Bang! Wow! Terence Romeo finding a way. Oh, he just went zigzag over many defenders. Oh, that was over, huh? We saw his ability to go out and run a team and not just play individually, and he's willing to play both roles. So understanding that about him and seeing him actually perform that and not just talk about it, you know, it was at that time when he gained our trust that he could do this dual role that we felt, you know, he obviously deserved a chance. Naging importanteng bahagi si Terence sa pag-usbong ng Gilas 3.0 sa iba't ibang bansa hanggang sa second place finish sa 2015 FIBA Asia Championship. At hanggang ngayon, patuloy siyang nakikilahok sa preparasyon ng pambansang koponan para sa isang huling pagkakataong makatungtong sa grandest sports spectacle of the world, ang Summer Olympic Games sa Rio de Janeiro. Sa daang tinahak ni Terence Romeo, bagamat walang tumbok na patutunguhan sa umpisa, ay tunay na malayo ang kanyang narating. Salamat na lang sa patuloy na pagpupursigi, pagtibay ng loob at hindi pagsuko. Sino bang mag-aakala na ang isang batang nagmula sa Imus, Cavite ay mahuhubog ng tadhana para itaguyod ang ating bandila sa mundo? Sa kwento ni Terence, napatunayan niyang ika nga ni Ben Sweetland, success is a journey, not a destination. Sabi ko lang sa iyo, sana huwag kang magbago. Ipagpatuloy mo yung larong yan. At talagang kami naman ay proud na proud sa iyo. Lagi tayong magdadasal. Lagi nating ipanalangin sa Panginoon na sana mamalayo ka sa anumang maaaring masamang mangyari. Iwas injury. Laging yun na lang sasabihin ko sa iyo. Kasi syempre pag na-injury ka, parang siyempre yung career mo medyo tsaka laging pag-pray na lang lagi yung kalusugan mo. Sobrang proud ako sa iyo pare, pagpatuloy mo lang yan, yung ginagawa mo, yung pinapasaya mo rin yung ibang tao dahil sa ginagawa mo yun, sa galing mo maglaro, ang daming nai-inspire sa'yo, lalo na yung mga kabataan. Go hard pa rin sa pagbabasketball mo, galingan mo lalo ngayong Gilas. Sana makuha ka. Proud na proud kami sa iyo mga tiga Westwood. Sobrang sobra. Joke lang AJ, Bruce Bet ng Bruce Bet dressing tapos Bruhead. Sana wag kang magbago, basta tuloy lang. Wag makalimot magpasalamat sa Panginoon. Halos na tupad mo na yung mga pangarap mo tungkol sa paglalaro. Natupad mo na yung iba. Although, meron ka pang sinasabi sa akin na hindi mo pa naabot. Sana alagaan mo yung katawan mo. Alagaan mo yung katawan mo. Yung puyat ang pinakamahirap na kalaban sa isang basketballista. Kasi napakahirap mag-practice na puyat. So, alagaan mo yung katawan mo. Yun. Kasi once na malakas ang ating katawan, talagang tatagal tayo sa PBA. Ingat sa injury, tapos magdasal, laging magpasalamat sa Diyos, anak. Dahil yan ay lahat ay kaloob. Galing sa Kanya yan. Para sa akin, sila yung nag-mold ng Terence Romeo. Sila yung kinuhaan ko ng inspirasyon. Sila yung kinukuhaan ko until now ng inspirasyon para mag-perform ng maganda, para makapaglaro ng maganda. At sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Terence Romeo, ang buong bansa ay nag-aabang ng may kaba at tuwa kung ano pa ang pwede niyang makamit para sa bayan.
Ang kwento ni Terence Romeo ay kwento nating lahat.